share ko lang guys, dapat pagka nag-splice tayo dito sa may spear box, gamit tayo ng PVC adapter. Tignan nyo yung ginawa nila dito guys, oh. Ang pangit tignan, tsaka walang safety. Dito safety. Then tinalian lang ng electrical tape. Dapat sana to meron siyang flexible hose adapter. Lahat ng wiring nito guys, ganito to. Video nyo. Wiring niya. Sa akin guys, hindi pa sa ito. Itong nag-wiring dito. Para sa akin guys. Makita nyo naman sa itsura ng wiring dito sa may taas ng ceiling. Dapat tong pagkalalo ng mga ganito guys, steel truss. Ang kwan nito, ang puro PVC conduit sana ang mailagay, pero hindi siya PVC conduit. Ang daming flexible hose. Sabi ng may-ari, mahigit 10 years na tong wiring ng bahay nila guys. Kaya medyo pumapalya-palya na tong mga ilaw, mga lighting outlet dito sa second floor. Sabi ko sa may-ari guys na ikwan natin, i-troubleshoot natin. Hindi ko masabi na siyang wiring connection. Kaya troubleshoot natin guys. Itong flexible hose guys is kwanto. Hindi yan tatagal. Lulutong at lulutong yan. Pagka inapakan mo mababasag yan guys. Ito guys yung kanila splicing. Which is hindi to pwede. Itong mga ganitong technique. Hindi to pwede sa guys, sa pagka-ikon natin sa PEC guys, Philippine Electrical Code. Itong ginawa nila dito is hindi maayos. Mas delikado pa yung mga ganito guys na ginawa nilang wiring. Ito guys, oh. Pansinin nyo to, itong wire na to. Metal itong kanyang square box. Tapos itong PVC, hindi siya nakapasok dito sa may butas mismo ng square box. Ngayon, ang problema dyan, pag ito nagagalaw-galaw ito guys, yung wire makuha niyan, masusugat. Pupunta yung power niya dito sa may square box. Then magkakaroon na ng problema. Kaya ito guys, dapat ito maayos to. Tsaka meron dapat tong PVC adapter at meron ding itong flexible hose adapter. Tapos hindi advisable ang guys, ang flexible hose pagka steel truss yung mawawiringan. Steel truss yung ulo ng bahay ng isang project guys. Dapat yan guys is PVC lahat yan. Tapos meron dapat itong guys, cover kung sakaling may mabait tayong kasambahay, hindi nila ito sisirain. Itong mga wire, hindi nila ngangat-ngatin tong mga to. Dapat to naka-cover to guys. Then itong mga butas ng square box na ganito is dapat to may takip para hindi pasukin na ipis, butiki or mga kasambahay na mababait. Dito pa lang guys is madami na violation sa ginawa nila dito. Etong bahay guys, ang laki nitong bahay. Mansion tong bahay na kumontak sa atin para i-check. Ang daming ilaw nito guys, mga pin light. Ito guys, oh. Ito dapat ang hindi natin dapat gawin sa isang electrical works. Kasi pagka electrical works ang pumalya, kahit gaano ka-milyon, kalaking milyon yung bahay mo, pag electrical lang pumalya, wala yan magagawa. Sunog lahat ng pinaghirapan mo. Tapos yung hindi lang property guys ang mawawala, pati yung house owner kung sakali may nangyaring hindi dapat mangyari sa electrical works. Ito guys. Guys, share ko lang tong napansin ko sa ating bahay ng customer na kumontak sa atin para i-check itong kanilang electrical dito sa kanilang bahay. Then ito ang aking napansin. Ang daming octopus wiring. Pag i-base natin sa PEC, guys, ito is ang daming violation.
Guys, share ko lang itong napansin ko sa bahay ng aking customer na kumontak sa atin. Then sa mga kapwa ko electrician guys, is gawin natin ng maayos ang ating trabaho dahil ito ang ating ginampanan. Share ko lang guys, lesson learned. Then please like my Facebook page Moto Elect TV and YouTube channel Moto Elect TV. Maraming salamat.